Si Carlene Teres Veloso, hi. Hi din po sa inyo at, salamat po sa pag-drop by. Good afternoon po. Good afternoon din po sa inyo. So, ako po si Admin Rich, mga kababayan 'no. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po ay isang pro-admin vlogger na sumusuporta po sa ating pangulo at, kahit na napakarami pong ingay na nangyayari sa pulitika, tayo po ay naka-focus at hindi po tayo nadadala 'no sa mga kung ano-ano mang mga issue 'no. Basta focus lang po tayo sa pagsuporta natin sa ating pangulo at sa buong administrasyon, 'yan. So, eto na nga mga kaibigan 'no, ang pamagat po ng ating, live ay, guys pasensya na ha, itong gamit kong mic kasi yung aking, yung usual mic na ginagamit ko ay hindi ko magamit dahil lowbatt pala ang aking cellphone 'no, lowbatt yung cellphone ko. So, kailangang isaksak yung charger, so hindi ko siya magamit 'no. So, ito ang aking ginagamit ngayon. Good afternoon po sa inyong lahat. So, tuloy na po tayo. Hello, Admin Rich watching from Tagaytay City, Simply Tess. Hi, hello, maraming salamat Simply Tess sa panonood 'no. So, eto tuloy na tayo mga kaibigan. Eto nga po ang sinasabi po natin dito sa ating, live 'no, ang pamagat po ng live natin ay eto pong kampo ni VP Sara Duterte ay wala po silang karapatan 'no, as in walang karapatan na mag-question tungkol sa korapsyon na nangyayari sa mga ghost project, hindi lang ghost flood control projects kundi sa lahat ng mga ghost projects na nangyayari sa gobyerno na, ito ay nauugnay sa mga korapsyon sa gobyerno. So ang kampo po ni VP Sara Duterte ay totally walang karapatan na mag-question patungkol dito sa mga nangyayari na mga korapsyon, 'yan. So bakit po walang karapatan? Totally wala silang karapatan. Ang sabi po mga kababayan, ang mga Pilipino, lahat po tayong mga Pilipino ay may karapatan na mag-question, sa mga nangyayari ngayon 'no na, katiwalian 'no, goes sa flood control projects. Pero exempted po ang kampo ni Sara Duterte. Saint Benedict, hello Admin Rich and everyone. Hello din po sa inyo at salamat po sa panonood. Okay, so tuloy na po tayo. Bakit walang karapatan na mag-question ang kampo ni VP Sara Duterte sa mga nangyari na mga ghost flood control projects ngayon at sa lahat ng mga katiwalian na mga nangyayari sa gobyerno natin? Bakit walang karapatan ang kampo ni VP Sara Duterte? No, bakit po? Yan. So, eto po ang dahilan kung bakit walang karapatan ang kampo ni VP Sara Duterte na mag-question sa lahat ng mga nangyari ngayon dahil alam naman po natin 'no, sa mga nagdaang, panahon na kung saan ang tatay niya ang pangulo ng Pilipinas ay hindi naman po nila sinolusyunan ang lahat po ng mga katiwalian lalong-lalo na sa mga flood control projects. Alam natin 'yan mga kaibigan. O sandali, sabi ni Ramil Reyes, "Ma'am puwede bang iba na lang ang topic? Lagi na lang si VP Sara, nakakasawa na, wala bang bago?" Okay 'no? So etong sasabihin ko sa'yo 'no, sa nag-question na 'yan, hindi ka ba nagsasawa din sa kakabanat ni VP Sara Duterte sa administrasyon? Hindi ka rin ba nagsasawa sa kaniyang pamamasyal sa iba-ibang, lupalop ng daigdig at ginagamit ang ating taxpayers' money? Nagsasawa ka na tinatalakay natin na walang karapatan ang mga Duterte na questionin ang mga nangyayari ngayon na, katiwalian sa mga flood control projects. Nagsasawa ka na yan ay ating, tina-topic pero hindi ka nagsasawa na maya-maya ay etong umiepal ang Vice Presidente at ang kanyang mga kapatid at kini-question ang, ginagawa ng gobyerno na nothing daw, parang kawalan, parang as in void, parang walang kuwenta ang ginagawa ng gobyerno sa paglaban sa korapsyon. Hindi ka ba nagsasawa sa kanilang mga rant, sa kanilang mga reklamo patungkol sa gobyerno? Hindi ka nagsasawa diyan? Pero nagsasawa kang makinig sa topic natin. Of course, tina-topic natin sila dahil sila ay nagpapaepal,
at sila ay walang ginawa sa gobyernong ito kundi magreklamo na wala naman silang ambag, 'di ba? Kaya ngayon, tina-topic natin 'yan dahil kailangan natin i-topic dahil merong mga Pilipino na napapaniwala sila at kailangan natin i-debunk at kailangan nating, kumbaga sanggain yung kanilang mga sinasabi dahil anong sabi, ano yung kasabihan, ha? Na ang mga lies, ang mga kasinungalingan 'pag inulit-ulit mo 'yan ay nagiging katotohanan. 'Yan, yung mga kasinungalingan ng Vice Presidente patungkol sa administrasyong ito, kung walang sasalag, kung walang magtatama, 'yan ay magmumukhang totoo, 'di ba? Kaya ngayon ay sinasalag natin. Tingnan mo nangyari kay Speaker Martin Romualdez, dahil siya ay tahimik, dahil hindi siya pumapalag sa issue, oh, kita mo, oh, lumago yung issue at akala ng ibang mga Pilipino na si Speaker Martin Romualdez talaga ay magnanakaw na katulad ng akusasyon ni Sara Duterte na ni isang ebidensya ay wala man lang nilatag. Kaya kailangan natin itong i-address dahil kapag pinabayaan mo ang isang issue, ba matutulad tayo sa panahon ni Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr. na inakala ng buong sambayan ng Pilipino na katotohanan nga ang nangyari, 'no, na talagang korap. Akala ng sambayan ng Pilipino na talagang kurakot si Apo Lakay dahil nga hindi siya aware na ganito pala ang mangyayari, na kapag hindi pala niya in-address yung mga akusasyon ay ganito pala ang mangyayari. Kasi noon si President Marcos Sr. nakita niyo naman trabaho lang at never siyang sumasagot sa mga akusasyon laban sa kanya. Trabaho lang siya ng trabaho. So anong nangyari? Napaniwala na, na-brainwash na ang mamamayang Pilipino sa mga sinasabi ng mga kalaban, 'di ba? Kaya kailangan natin itong i-address. John Paul, let us support PBBM all the way. PBBM ang pangulo ko. Correct. Bakit kailangang i-support ng mga Pilipino si PBBM? Dahil si PBBM ang pangulo ng Pilipinas. Simple lang 'yun. Kaya natin siya dapat suportahan dahil siya ang pangulo ng Pilipinas. Remember in the time of Duterte, sinuportahan natin siya. Sinuportahan ko si Duterte dahil siya ang pangulo ng Pilipinas. At ngayon naman si PBBM, hindi dahil sa mga PBBM lang ako, kundi dahil siya ang pangulo ng Pilipinas. Kaya dapat natin siya suportahan. Which is isang bagay na wala sa mga Duterte. Dahil ang mga Duterte, ang gusto lang nilang suportahan ay si Sara, si Digong. Kapag ibang pangulo na ay tinitira nila. Dahil ang mga Duterte, ang mga DDS ay mga kulto, 'di ba? So ituloy na natin. Ayan na mga kaibigan, wala pong karapatan, totally walang karapatan ang mga kampo 'no, ni Sara Duterte at mga DDS. Wala po silang wala silang karapatan para questionin yung mga nangyayari ngayon. Kita mo sabi ni VP Sara Duterte, nothing daw 'no, nothingness. Wala daw kuwenta, parang nasa kawalan, walang kuwenta. Mga kaibigan, ang sinasabi na yan ni VP Sara Duterte ay isang pag-insulto. Iniinsulto po niya mga kaibigan yung mga tao, mga credible na mga tao na inilagay ni PBBM sa komisyon na yan, 'no? So, sino ba yung mga nilagay ni PBBM sa komisyon na yan? Mga kaibigan, ang nilagay po ni PBBM sa komisyon na yan ay mga tao na mga credible, mga tao na merong mga track record na magagandang track record at walang katiwalian nung sila ay naupo 'no, sa gobyerno. Kaya ito po mga kaibigan, yung sinasabi ni VP Sara ay isang direktong pag-insulto at pag-a-undermine sa kakayanan ng mga tao na inilagay ni PBBM sa komisyon na 'yan. So, tingnan natin sino-sino ba yung mga nilagay ni PBBM sa komisyon. Tingnan natin, ah,
Wait guys, so wala pong karapatan 'no, walang K si VP Sara Duterte na magtanong. Walang K si Baste na magtanong, walang K si Pulong na magtanong, wala po silang K at lahat po ng mga DDS ay walang karapatan para mag-question patungkol po dito sa mga flood control project, sa mga katiwalian di umano 'no, sa mga katiwalian na nangyari 'no, sa mga flood control projects 'no. So, wala pong karapatan totally itong mga, DDS na ito, yan. So na po mga kaibigan 'no, ang nilagay po ni, Pangulong PBBM ay sina Justice Andres Bernal, 'yan. Okay, tingnan po natin, Justice Andres Bernal Reyes Jr., Head of Independent Commission for Infrastructure, former Supreme Court Justice, Associate Justice 2017 to 2020. So former Supreme Court Associate Justice po pala siya 'no. So, sino pa? Si former DPWH Secretary 2010 to 2016, Rogelio Babes Singson. Yan. Sino pa? Si Country Managing Partner Rosana A. Fajardo. Yan. At saka si Mayor of Baguio City, Mayor Magalong, Special Advisor to the Independent Commission. So si Mayor Magalong po ay special advisor 'no, hindi po siya kasama doon sa komisyon na talagang mag-iimbestiga, hindi po. Ang gagawin lang po ni Mayor Magalong ay taga-advice lang po, halimbawa mga meron siyang mga nakita 'no, na mga ebidensya, puwede niya 'tong ibigay 'no, doon sa komisyon para maimbestigahan. So hindi po talaga siya kasama doon na talagang mag-iimbestiga, kundi puwede lang po siyang, mag-advice kung ano po ang, maitutulong niya sa komisyon 'no. So dito po diretsa 'no, direkta na iniinsulto 'no, ng Vice Presidente yung mga taong ito 'no. The credibility of this person was undermined by VP Sara Duterte. Direkta niya na iniinsulto ang mga taong ito na walang kwenta ang kanilang ginagawa. Ganyan po kawalang hiya ang Vice Presidente na kita mo naman mga kaibigan, wala siyang karapatan na mag-question dahil siya mismo napakarami po niyang mga, katiwalian 'no, na nangyari po sa Davao City. During her time na siya ang mayor ng Davao City, nandiyan po ang mga ghost employee, mga kaibigan. Ghost employee 'no, sa panahon po 'yan ni Duterte, na kung saan na-question po, na-flag po ng COA yung napakaraming mga pangalan na nung tiningnan ay wala naman, hindi naman talaga nag-e-exist. Eto ay mga ghost employee ng Davao City nung si Sara Duterte pa ang naupo sa katungkulan. At hindi lang 'yan mga kaibigan 'no, napakaraming mga controversy katulad ng mga, procurement na ginawa niya sa yung mga, about, COVID-19 na walang mga accounting, walang mga breakdown, wala, as in walang mga record. Ang dami niyang mga katiwalian na na-flag mga kaibigan ng COA, during the time na siya ang mayor ng Davao. At nung DepEd Secretary siya, nandun din nangyari yung mga laptop 'no, yung mga undelivered laptop na bayad na pero hindi na-deliver, yung mga nasira na mga materials 'no, ng mga reading materials na milyon-milyon. Kung sa memory ko 'no, sa memory ko mga kaibigan, mga nasa 20 million 'no, kung tama pa yung aking memory, mga kaibigan 'no. So eto, mga reading materials na na nabasa, inanay, nabukbok, at hindi na napakinabangan. Pagkatapos nag-produce, sumulat siya ng sariling libro
na nagkakahalagang 20 million na nandun yung kanyang mukha, pinapakilala lang niya ang kanyang sarili para sa kampanya sa 2028. O 'di ba ang kapal ng mukha? Oh, tapos sinabi pa niya mga kaibigan, inamin niya na 2010 alam na daw niya na merong mga korapsyon na nangyayari. Mayor siya ng Davao City na alam daw niya na merong mga ghost projects, alam daw niya na may nangyari na mga ghost, flood control projects sa kanyang panahon ng mayor pa siya ng Davao City. Pero wala siyang ginawa, wala siyang reklamo, hindi man lang siya nag-ingay. Pagkatapos ngayon nag-iingay siya na may ginagawa ang pangulo natin, sasabihin niya, nothingness, para tayong nasa kawalan. Void, walang kuwenta ang ginagawa ng pangulo natin. Mas maigi na may ginawa kaysa katulad niya at sa tatay niya na walang ginawa sa kanilang panahon. 'Di ba? Nakita niyo naman mga kaibigan yung pag-amin ng dating Pangulong Duterte na alam niya sa kanyang talk to the people, sinabi niya mismo, "Hindi ko na ipapakita sa inyo ang video dahil ilang beses ko na pinakita ang video sa inyo." Ang inamin ng dating Pangulong Duterte na sabi niya sa DPWH, ang kalakaran daw mga kaibigan ay may marami 'no, talamak diyan ang ghost flood control projects, ang mga ghost projects. Sasabihin na kumpleto na, mayroong proyekto pero wala naman pala. Hmm, mga kaibigan, alam na alam ni Duterte na gawain 'yan sa DPWH pero wala siyang ginawa. Wala siyang ginawa. Lapit ko nga yung aking magandang halaman. So, wala siyang ginawa mga kaibigan, si dating Pangulong Duterte ay walang ginawa sa kanyang panahon 'no. Wala man lang ni isa na nakulong, wala man lang ni isa na nasampulan, puro lang siya dakdak, puro lang siya dakdak. Ang dami niyang pangalan na pinangalanan, nag-name drop ng mga pangalan, pero ni isa walang nakulong. Kaya ang mga korapsyon patungkol sa flood control ay talaga namang nag-transcends 'no, sa panahon ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay, nagtuloy-tuloy dahil walang pangulo ng Pilipinas na nagsawata nito. Ang dating Pangulong Duterte ay hindi man lang ito nilabanan. Walang kuwenta yung kanyang itinatag na PAC, PACC, walang kuwenta, ni isa walang napakulong, walang kuwenta, nagsayang lang ng pondo, taxes ng taong bayan, ginamit lang nila para sa kanilang sarili 'no, para sila ay makapangurakot, walang kuwenta. Kaya anong ginawa ng pangulo, PBBM, nung siya ay umupo sa Malacanang nakita niya itong komisyon na 'to, PAC, wala namang kuwenta 'to, tanggalin. Tinanggal ng pangulo natin dahil bakit ka magtatatag ng isang komisyon na anti-crime, anti-corruption pagkatapos wala namang kuwenta? Sasahod lang ang mga empleyado diyan, sasahod lang, mag-a-acquire ng pondo, mag-a-acquire ng pera pagkatapos wala namang kuwenta. Yan ang dahilan mga kaibigan, kaya totally tinanggal yan ng ating Pangulo. Kaya ang masasabi ko, ang kampo ni Sara Duterte ay walang karapatan, wala silang karapatang mag-question, wala silang karapatan na sumali sa September 21 para para sabihin na against kami sa korapsyon. Dahil sa kanilang panahon, inoderate nila ang korapsyon. Even Rodrigo Duterte, ang dating Pangulo ng Pilipinas, ay naglabas ng memorandum na sinasabi na hindi po pwedeng imbitahin ang kanyang mga cabinet secretary sa Blue Ribbon Committee. Naggalit siya sa ginawa ng Senado na iniimbita ang kanyang mga senador dahil ayaw daw niya na pinapahiya ang kanyang mga senador. Pakita niyo na mga kababayan, kanya pong tino-tolerate ang kanyang cabinet member. Ayaw niyang mapahiya ang kanyang mga cabinet, pero gusto niya na pagnakawan ang mamamayang Pilipino. Ayaw niyang imbestigahan ang kanyang cabinet members, pero pumayag siya na pagnakawan ang mamamayang Pilipino. What a mindset! Mindset ng isang corrupt na Pangulo ng Pilipinas. Corrupt, 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 corrupt. Kaya nga siya ang nanalo na 2017, the most corrupt person of the year, 'di ba?
Siya ang pinaka-corrupt na leader sa buong mundo, 2017 nanalo siya sa isang international award. Ilang beses ko na yan napakita sa inyo at viral na rin yan sa social media ang pagkapanalo ni Duterte, the most corrupt leader of the world in 2017. Biruin mo mga kaibigan ang nakakatawa ha, 2016 pagpasok niya, 2016 ha, kakapasok pa lang siya, nominee na kaagad. Pangalawang taon, 2017, panalo, panalo siya. Kaya nga 'di ba during the time of Duterte nakakahiya maging Pilipino, nakakahiya ibandera na ikaw ay Pilipino during the time of Duterte. Dahil diyan sa kanyang mga pinaggagawa na ipinahiya niya ang ating bansa. Nakakahiya mga kaibigan 'no? So, 'yan mga kaibigan 'no, ituloy natin. So, wala pong moral ascendancy ang mga Duterte, ang mga DDS na mag-question patungkol dito sa mga korapsyon na nangyayari ngayon dahil ang kanilang tatay ay pinigilan ang mga nangyari noon 'no, sa Blue Ribbon Committee na iniimbestigahan ng kanyang mga senador. Naglabas siya ng memorandum na pinipigilan ang kanyang mga cabinet members na umattend. At ang sabi niya, hindi maaaring mag-attend ang kanyang mga cabinet members at nag-warning pa siya sa Senado. Anong sabi niya sa Senado? Sige, subukan niyo, magkakaalaman tayo. Mga kaibigan, tinolerate ni Duterte ang korapsyon. Anong sabi ni Manny Pacquiao? Mahal na Pangulo, hindi naman ikaw ang inaano dito, kundi ang iyong mga cabinet members. Dapat mahal na Pangulo, dapat hindi ka nagagalit kasi ang binabantayan namin dito ay ang taxpayers' money. Oh, 'di ba? Sabi ni Manny Pacquiao, nagtataka daw siya, sabi niya, "Nagtataka ako kung bakit ang pangulo ay nagagalit." Oo, nagtataka daw siya bakit nagagalit ang pangulo. Eh, kasi nga nagagalit si Duterte noon dahil ayaw niyang imbestigahan ang kanyang mga cabinet members kasi isa siya. Siya ay din dahil isa siya na numero 1 na korap. Kita niyo nga, oh. Hindi nga niya, pinagtanggol nga niya si Michael Yang, kaya kinalaunan ang ginawa niya, si Michael Yang ay ginawa niyang economic adviser kahit ito ay bawal sa konstitusyon ng Pilipinas. Bawal na gawing, economic adviser o bawal na maging cabinet member ang isang Chinese, ang isang foreigner. Napakarami naman puwedeng gawing economic adviser, si Michael Yang pa talaga. Kaya anong nangyari? Lahat ng mga advice ni Michael Yang ay patungkol sa pag-unlad ng China at patungkol sa pagbagsak ng Pilipinas. Eh, paano ba naman economic adviser niya Chinese? Eh, siyempre ang mga advices niyan, eh, pabor sa China at negative naman ang magiging dating sa Pilipinas. Makes sense mga kababayan, 'no? Pero hindi ito nakikita ng mga bugok na DDS. Hindi nila nakikita 'yan dahil ang nakikita lang ng mga bugok na DDS ay idolo nila ang mga Duterte. Yun lang ang kanilang nakikita, wala silang nakikitang iba, 'di ba? So ngayon mga kaibigan, ito pa ha, ang sasabihin ko sa inyo ha, 'yan. So wala pong karapatan totally, 'no, totally walang karapatan ang mga DDS, si VP Sara Duterte, wala silang karapatan na mag-kwestiyon sa lahat ng mga nangyayari ngayon. As in wala. Wala silang moralidad, wala silang integrity dahil sila mismo ayaw nila na si Sara Duterte ay humarap sa trial. Kita niyo mga kaibigan, ginawa lahat ni Sara Duterte, napigilan ang trial sa pamagitan ng dalawang beses siya pumunta mga kaibigan sa Supreme Court of the Philippines at umapila at pinadeklara niya na unconstitutional ang kanyang impeachment. So mga kaibigan 'no, makikita natin kung gaano siya ka-corrupt. Ayaw niya na humarap sa trial dahil alam niya na siya ay mako-convict dahil sa napakaraming gabundok na ebidensya. So mga kaibigan, talong-talo siya ngayon 'no, kay Speaker Martin Romualdez dahil si Speaker Martin Romualdez ay merong delikadesa. Nagbitiw sa puwesto para harapin ang lahat ng mga aligasyon sa kanya ng katiwalian.
Yan si Speaker Martin Romualdez, nagbitiw sa puwesto para lang harapin ang lahat ng mga aligasyon sa kanya ng buong tapang. Yan ang hindi kayang gawin ni Sara Duterte. Dahil paano nga naman siya haharap sa trial, eh, alam niya na talagang meron siyang kasalanan. Si Sara Duterte, ginagawa niyang lahat ng paraan para makaiwas siya sa trial dahil alam niya na siya talaga ay makukundig. Malayong-malayo sa ginawa ni Speaker Martin Romualdez na siya ay nagparaya sa kanyang puwesto kahit na siya ay hindi pinapaalis ng mga kongresista. Kahit buo ang tiwala ng mga kongresista kay Speaker Martin Romualdez, mas pinili niya na mag-resign para mahaharap niya ng maayos at malabanan ang lahat ng mga bintang sa kanya patungkol sa korupsyon. Dahil mga kaibigan, malinis ang kanyang konsensya, kaya kahit saan siya dalhin ng imbestigasyon ay hindi siya natatakot.